makikita natin na ito yung mga ano niya, mga statement of problem niya. So ito yung hahanapan natin ng data analysis. May mga nag-gather na siya ng mga data, tapos i-ano na lang natin i-analyze. So ito yung mga table ng data analysis niya. So on ang table, we have percentage distribution table of the student classified according to gender. So may 26 siya na students, 16 ang male, 10 ang female. Tapos ito yung percentage niya. So 16 over 26 times 162, then yung female 38, total of 100. Yung monthly at pagkuha naman ng monthly attendance percentage of student. So may ano siya, 3 month na in-observe, January, February, March. So ito, ang total number of school days nila is 21. Sa male, sa 16 na students, sa January may na-observe na 20 absences. Tapos sa female may 11, then February 16, 8, then March 20 at 7. So ang total percentage of monthly attendance nila is 94.44% and 95.87%. So pagkuha naman yan sa percentage ng boys at saka percentage ng girl, ito yung formula. So ang ito yung ano, ang B is total number of boys, ang G total number of girls in the class, EB number of absent boys from January, February, March, EG is number of absent girls January, February, March, then is this number of school days January, February, March. So ito yun. So ang average niyan is 95.159%, which is greater siya sa 90%. So wala siyang na-observe na chronically absent sa month na to. So ang table 3 naman, kukunin yung frequency distribution, mean and standard deviation for absences. So ito yung paglagay mo ng mga table. So total number of absences observed. Ito 0, 1, 3, 4, 5 at saka 6 and 8. Dito mo yan makikita. Ito yung mga absences nila na ma-observe. Ito, example yan. So ito, may 4 siyang absences, may 3. So ito yung parang pagbasihan mo sa paglagay dito sa number 3. So maglagay ka, kung walang 2 or walang ganon, so iano mo lang siya. Example, walang absent na estudyante, so ilang ulit nagkaroon ng 0, so 9. Yan yung tatawag na frequency. So ang may absent na isa, 7. Tapos yan na. Tapos ito, i-total mo lang yung frequency niya. Tapos ang pagkuha ng mean is sum of all data values over number of data values. So ano mo lang siya. So ang total niya is 29. Divide mo siya ng 7. Ang 7 is ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kung ilang observations. So yun, makuha mo na yung mean. Tapos ito, kukunin mo din yung frequency minus x bar, minus mean. Tapos ito, nakuha mo to is 9 minus 4.143. And so on and so forth. Tapos ito, absolute ng frequency at saka minus mean. Ito yan. Tapos, ano mo siya, power of 2. Ito mo makuha. Tapos, total mo lang yan. Kasi magagamit mo yan dito sa formula sa bababa. So, ang formula ng standard deviation is square root of value ng total ng if x bar to the square, to the squared, then is d is over 6. Itong 6, ito yung number of observation minus 1. So, n minus 1 yan. So, ito yan, 6. So, nakuha niya ang standard deviation na 2.911. So, sa table 4 naman, ganon din. Kukunin din niya ang mean and standard deviation, pero sa socio-economic income. So, ganon din yung pag
same lang din yung formula. Ito yun, mga income, ito mga values. Ito yung mga nakuha na mga income ng per family. So, example, si student number 1, ito yung income nila. Tapos yan, kukunin mo din yung main. Ganon din. Para makuha mo yung average mean niya. Ang mean is parang average yan ng ng total nito. So, ito 138 divide 26, ito yun. There are 26 students man. So, standard deviation, ganon din yung formula. So, ang standard deviation is 3,239.76. Itong table 5 and 6, ito, kinukuha natin ang weighted mean and standard deviation applied in Likert scale. So, ito, may binigay silang 10 questionnaire sa mga bata. So, may ang 1 niya, code 1 is strongly disagree, code 2 disagree, neutral, agree, strongly agree. So, kada student, sa item number 1, example, reading is interesting to me. So, may dalawang student na nagsasabi na strongly disagree siya. Then, may isa. Basta ang total dito, 26. Dapat maano mo siya na 26. Kasi ito yung mga sagot nila. Tapos, i-total mo siya. Total mo dito. Ito yung frequency niya. May 16, 26, 77, 82, 59. Total of 260. Then, ang frequency rate niya is ito. Ang total nito over 260. Yan. Ito yung mga frequency rate niya. So, weighted mean and standard deviation applied in Likert scale. So, ito na yun. Pagkuha ng weighted mean and standard deviation. So, sa 26 respondents, ito yung mga code. Tapos, ito yung formula na i-code square mo to. Ito, magagamit mo kasi ito para sa value allocation mo. So, kunin mo muna natin ng range para ito kasi hindi mo ito diretso makuha kung hindi ka dadaan dito sa pagkuha ng range at saka interval. So, example, ang range kasi niya is, ang formula ng range is highest to minus lowest. So, ang highest mo is 5. Ang lowest mo is 1. So, may 4. Ang range niya is 4. Then, ang interval niya, ang formula ng interval is range over highest. So, 4 over 5, may 0.8. So, ito yung interval. So, sa strongly disagree, 1 plus 0.8. So, 1.8. Tapos, ang disagree na naman, 1.8 plus 0.8. So, ito, hanggang 2.6. Range niya yan. So, 2.6 plus 0.8, 3.4. Tapos, ang 4.2 hanggang 5. So, dito naman, sa weighted mean, sa sagot na, sa item number 1 na question, ang weighted mean niya is 3.615. Ito yung formula ng pagkuha ng weighted mean sa baba. So, lang. Divide mo siya sa total. Scale times code. Sum of scale times code. Divide by total respondents. Ganyan din. So, I mean, squared siya. Ito yung ano niya. Tapos, ito, standard deviation. Then, itong pag interpret, paano mo siya ito nakukuha? Ito yan. Kung ano yung weighted mean mo, ito ang pagbasihan kung ano interpretation mo. Example, ang nakuha niya is 3.615. So, hanapin mo dito sa value allocation. Ano yan? Saan yun nabilong ang 3.615? So, dito siya nabilong. Between 3.4 to 4.2. So, agree. Kaya agree yung nilagay mo dyan. So, ito, 3.385. So, dito naman siya sa neutral. Yan. Tapos, ang average naman niya, makuha mo yung average niya,
3.546. So, 3.546. So, nabilong siya dito na range. So, agree yung overall na parang average ng sagot ng mga bata. Then, table 7. Ito naman. Ang table 7 is kukunin ang mean and total test for pre-test and post-test for students. So, may kinakandak sila na pre-test at saka post-test. So, si student number 1, yan, ito yung data niya. Pre-test niya, score is 3. Tapos, nag-post-test siya is nagiging 4. So, ang difference nun is post-test minus pre-test. Tapos, ang difference squared is sagot ni difference to the square of 2. So, yun lang yun kada bata. So, makukuha mo dito, total. May total ka nito. So, ang mean niya is total ng pre-test over ilang estudyante. Tapos, ito din. Ganon din. Yun yung mean niya. So, ang formula ng t-test is sum of difference over square root of ganun, n times plus 1. So, ito yan. Itong mga value nito, ito mo lang din makikita yan. Dyan. Example, 26 times 21. Ito yan. 26 times 21. Minus 11 to the squared. So, ito yan. 11 to the squared. Tapos, over 26 minus 1. Ito yan. N minus 1. So, makukuha natin ang t-test value na 2.668. So, ang degrees of freedom formula is n minus 1. So, ang number of observation is 26 minus 1. So, 25 ang degrees of freedom mo. Tapos, itong using critical values, may table ito. Makikita mo to, may table to sa online. I-check mo at 5% yung total test mo. So, ang value niyan is, andun sa table is 2.060. So, ang ano niya, therefore, kung may note siya na, kung ang t-computed mo, itong sa ibabaw, itong t-computed mo, is mas malaki kaysa t-critical mo, which is a table to nakukuha, ang null hypothesis mo is rejected. So, if t-computed is lesser than t-critical, accepted. So, sa result na mayroon tayo, t-computed niya is 2.668. Mas malaki siya sa t-critical. So, ibig sabihin, rejected yung null hypothesis niya. So, pag rejected, ibig sabihin, ang ano nila, yung kinakandak nila na post-test sa klase at saka pre-test post-test is malaking effect doon sa performance ng estudyante. So, ibig sabihin, nung pag pre-test nila, tapos may may discussion sila, may binigay sila na lesson sa mga bata. So, may effect siya kung bakit tumaas yung mga grade nila pagdating sa post-test. Yun lang yung niya. Tapos, sa table 7.1 naman, ang hinahanap dito is frequency distribution in standard deviation for post-test result. So, sa post-test result, may nakakuha ng range ng 1 to 2, isa. Tapos, 3 to 4, 7, 5 to 6, 12. Tapos, 7 to 8, 6. So, yun din. Yung formula naman ng frequency. Cumulative frequency. Ano mo lang yan siya, oh. Ganyan. 1. I-carry over mo dyan. Tapos, 1 plus 7, 8. 8 plus 12, 20. 20 plus 6, 26. Ganun yan. Sa midpoint, ito, ang formula naman nito, i-add mo lang to. Ang range niya, 1 plus 2 over 2. 3 plus 4 over 2. 5 plus 6 over 2. Ganun. Tapos, frequency times midpoint
ito yung sagot. Tapos kukunin mo yung total niya. Ito naman yung formula niya ng main para dyan. At saka ito yung nakuha natin namin. So sa standard deviation, ganun din. Ganun na naman yung formula. Square root ng total over ilang observation minus 1. So ito yung data niya. Table 8, ang kinukuha dito sa table 8 is a person correlation coefficient for student attendance and test score. So sa student 1, ito yung attendance niya, 59, test score niya 4. Tapos yun, ito yung mga formula. Hanggang 26 na student. So, ganun lang din. Kukunin lang din yung total. Tapos yung N, 26. Number of observation yung N. Tapos ito yung formula niya. So, kung ang, ito yung interpretation naman niya. Kung ang R is, if the correlation coefficient is negative 1, it indicates strong negative relation and implies a perfect negative relation between the variables. Ito yung mga ano niya. So, since ang result natin is 0.01, which is run up to 0, indicates nga wala siyang relation. So, walang effect ang attendance ng bata. Walang effect ang attendance ng bata doon sa ano niya, nakuha na score. Parang hindi siya ano ba na, parang hindi siya masyadong, wala siya masyadong relasyon kung ang attendance niya at saka score niya. So ang dito naman sa relation ng learner's level of interest and post-test, so ganun lang din yung kukunin mo, learner's level of interest. Tapos may mga data na to na kinukuha. Tapos to yung mga result nila ng post-test. So dito din ganun din yung result, almost 0. So wala siyang relation. Yung interest niya wala din sa post-test. Tapos yung ano nila, income, ganun din, wala din siyang masyadong impact doon sa post-test nila. So ganun lang yung pag-analyze sa data. Kaya kung may ano kayo, may mga formula naman to, baka makakatulong sa inyo, pwede nyo naman akong i-contact kung paano to kinuha, kung gusto nyo ng copy. So kasi mas mahirap kasi pag tingnan mo lang, kasi naka-formula kasi yan eh. So, yan lang. Thank you.